pag-usapan natin ng isang legit na OLA na kung saan ito sa mga pinaka-recommended na mga OLA na hindi mataas ang interest at walang harassment na nangyayari. Pero mayroon akong issue na nakita doon sa isang group at kung sabi ay nagpupunta raw sa barangay yung mga agent ng BLEs para daw doon makapag-settlement. Tara pag-usapan natin kung ano yung nakita natin doon sa isang OLA Victims Community Group at kung talaga bang ginagawa nila na magpunta sa barangay ang agent ng mga BLEs. Alright, welcome back. Magandang araw po muli mga kadyani. Bago ang lahat, bago natin simulan ang ating tatalakayin, ay maglalambing lamang po ako sa inyo na pakipakalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun, meron nagsabing nagpupunta raw sa barangay yung mga agent ng BLEs para raw makipag-settle ng utang doon sa mga hindi nakakabayad. Wait lang, medyo makati. So yun, tinanong ko naman yung nag-comment doon sa page kung saan ko siya nakita. Ang sabi lang niya is, oo, legit, financing yan, nagpapabarangay yan para sa settlement. Kasi yung tanong doon sa Facebook page ng Victims of All Online Lending Platform, paulit-ulit po ba na nag-home visit si BLEs? Then nung nakita ko nga na nagpupunta raw sa barangay para makapag-settlement, tinanong ko siya, ang tanong ko sa kanya is, naipabarangay na po ba kayo ni BLEs? Nag-reply naman siya after that, medyo matagal nga lang, hindi po nagbabayad po ako, yung friend ko po ang nabarangay. Which is, hindi ko sure, friend niya raw yung napabarangay o nabarangay, ha? I'm not sure about that. Maaaring para sa akin kasi mga ganito is, hearsay or, alam nyo na, walang matibay na ebidensya na ginawa talaga ng mga agent yan. Hindi to sa sinisara natin sa BLEs, ha. Legit naman yan si BLEs, talaga legit. BSP, CIC at SEC. Lahat siya, rehistrado siya sa mga yan. Kaya hindi ako masyado maniniwala. Kasi ako man may utang sa BLEs, pero alam ko talaga meron silang field visitation o yung home visitation. Alam ko yan. Kasi nag-text sa akin yung BLEs na pupunta raw sila. Siguro baka by this month o something sa mga susunod na mga linggo o araw, meron pa kasi ako unsettled loan sa kanila. Pero nagpaalam na sila sa akin. Sabi ko naman, nag-reply ako sa kuya ko, nag-chat ako sa kuya ko sa Caloocan na pag may pumuntang collector ng lending dyan, kung ano man yung ibibigay, kunin niya, itabi niya, forward niya sa akin sa messenger ko, tapos pupunta ako doon sa bahay, kukunin ko kung ano man yung calling card o yung demand letter na ibibigay sa akin kung sakali may magpunta. Sabi ko sa kanya, basta abangan lang niya, baka may punta, kunin niya yung ibibigay. Yun lang sinabi ko. Para ma-determine natin, talagang mapatunayan din natin na kung talaga nagpupunta si BLEs. Pero sa akin kasi almost 2 years na yung utang ko kay BLEs, wala naman nagpupunta pa hanggang sa ngayon. For 5,500 yung utang ko, puro nalilinawin ko lang. Ngayon ito, hindi ko sure kung talagang totoo sinasabi. Pero liwanagin natin kung pwede ba talaga magpunta sa barangay ang mga OLA agent. Okay? Kasi matagal ko na tinatakal ito, matagal namin tinatakal ni Boss Ray ito. Shoutout kaibigan, ha. Sana makapunta ka na, makadalaw ka man lang minsan sa bahay. Yung t-shirt mo. Ayun, no? Ito, pag-usapan natin to. Okay, dilinawin natin, pakita ko sa inyo ito. Ayon sa katarungang pambarangay law ng Republic Act number 7160 at sa Supreme Court Admin Circular number 14-93, bawal na dinggin ng lupon tagapamayapa kung ang isa sa mga partidos ay isang korporasyon o kaya ay hindi residente sa nasabing barangay. Napakalinaw, ha? Supreme Court po at sa papambarangay law nakalagay yan. So ngayon, kung pupunta ngayon yung mga agent dyan para magpabarangay doon sa mga hindi nakabayad na mga utang dito sa mga lending companies, ay bawal na bawal pong dinggin ng lupon. Lalo na hindi naman sila residente ng barangay na yon. At ang mga kumpanya na mga online lending o mga lending company ay may kakayahan naman na magbigay ng proseso para mag-file sa Small Claims Court. Malinaw? Diba? Doon lang po yung pinakamalinaw na masasabi ko na kung pupunta sila sa barangay, lumalabag na sila dito sa katarungang pambarangay at saka sa Supreme Court. Diba? Nasa batas na yan, hindi yan basta-basta pwede kayong dumulog sa DILG kung sakasakaling gagawin ng mga lupon, barangay captain, barangay kagaw, na diyan kayo pag-aayos sa barangay kasi hindi yan yung proper venue kung saan pwede kayo mag-settle ng mga utang.
Okay, lalo kung korpas. Pero iba na lang kung magkapit-bahay kayo, magkakilala kayo, diyan kayo sa isang residente ng barangay. Diyan kayo mag-usap sa lupon ng barangay ninyo. Yun lang po ang sabi ko. And then, sabi pa doon sa mga ibang comment na nakita ko doon sa post na yun sa victims community page, no? Meron daw pulis. Nasa ba yan? Nawala yun. Meron pa raw na home visit na agent doon sa bahay na ano, may dala pang pulis daw. At dinampot, dinala, binitbit hanggang presinto. Oh, kawawa naman daw sa halagang 5K na kulong. Eh ako nga, 5,500 din ang utang ko. Almost 5,000 din. Hindi naman ako nakukulong. Ito mga ganitong klase, no? Yung mga anonymous pa yung post. Pakita ko lang sa inyo. Naka-anonymous naman siya eh. Diba? Yan pa lang, pag nakakakita kayo sa mga comment sections, kahit sa comment section ko sa YouTube, TikTok ko, o sa ibang channel, eh wag na kayo maniniwala kapag sinasabing ganyan. Meron namang ganyan gumagawa ng spreading fake news, misleading information, mga gano'n. Pero may nakita rin naman ako na nag-comment na sabi nitong isa, wag kang mema, for your information, field officer ako ni Bill is at wala kaming ganyang action. Oh, siya nagsabi sa comment section na isa siyang lending collector, na hindi sila gumagawa ng ganyang action, which is I will believe. No, yung mga pananakot nagagamit ng police para sa ganyan. Maaaring ito mga naka-anonymous na ito. Ito yung mga siguro mga hindi nakautang, hindi na bigyan ng loan, o maaaring sa ibang lending company na nare-raid, something like that, mga nagkakaroon ng issue, gusto idama yung mga matitinong mga online lending like Bilis, Tala, no, Kasyalo, total nire-recommend naman ni Ate Red yung mga ganong Ola, no, yung one hand, sabi naman niya legit naman yung mga yan, that's okay, at hindi siya katulad ng mga ibang Ola na loan shark at nang haharas. Okay, understandable naman yun. Yun lang naman ang inaano ko ron. Kahit ako, I will recommend Bill is sa magandang ano nila, kasi sila mismo yung nag-aalok sa akin ng mga recommendation na mabababaan yung penalties ko, na kung makipag-usap lang, pero hindi ko pa ma-settle ngayon dahil nga hindi naman ganun kalakihan yung ating mga kinikita. Medyo alangan yung pag binayaran ko ng buo, hindi ko pa kayang isettle ng ganun dahil meron din ako ibang mga personal na utang at ibang mga binabayaran na mas inuuna ko gastusan. At siguro darating talaga yung time, siguro by this year talaga pipilitin ko mabayaran na, kasi for 2 years na di ba? For 2 years wala akong naranasang harassment kay Bilis. For 2 years wala akong naranasan na kung ano man yung mga pangungulit, mga ano, tanging reminder lamang ng text, email, at yung mga ganun lamang na kina-encounter kay Bilis. Walang, pero kung sa penalties, tumataas po talaga siya hanggat hindi po tayo nakikipag-usap sa kanila. Which is, may karapatan naman sila magbigay ng mga penalties pag hindi tayo nakikipag-coordinate dito sa mga OLA na nauutangan natin. Na dapat tandaan natin na merong charges talaga na mangyayari. Pero kung may problema kayo sa mga interest na sinasabi ng iba dyan na sabi nga nila bias daw ako, hindi ko raw sinisiraan. Bakit ko sisiraan yung isang OLA na hindi naman ako nakaranas ng harassment o yung sinasabi ng mataas na interest? Siguro pwede naman kayo makapag-coordinate sa kanila ng personal o sa email man lang. Kasi minsan sinasabi ako yung bias daw ako sa mga OLA na tulad Bilis, Tala o something like that. Paano ako magiging bias, di po ba? Kasi by my experience yun. Ngayon kung may experience kayong hindi maganda, kayo makipag-usap sa kanila. Hindi yung parang sa akin kayo galit. Lakas ang tama nyo. Tama rin naman pala kayo mag-file ng complaint tapos sa akin kayo nagagalit. Sus, itong mga ibang mga nanonood sa akin, hindi ko alam, baka mga sa agent pala ng ibang lending company yon. Dinadamay lang yung mga legit na mga OLA. Di ba? Kaya masasabi ko lang is, Bilis ay maayos na makipag-usap sa kanila. Once nagkakaproblema kayo, try to coordinate o cooperate with the customer service ng Bilis. Yun lang po masasabi ko sa inyo. At yung mga field collector nila ay alam ko NCR, pupunta yan, malapit na lugar. Tapos alam ko by Mindanao, Davao daw meron daw na puntahan. I'm not sure, pero may nagsabi lang doon sa comment section. So sana nakatulong ang video to, sa video ito. Muli, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.